whole month of August ay foolproof. Pag ni-research nyo yan, ibig sabihin, tumutukoy yan sa mga pangako ng Diyos o plano ng Diyos sa buhay ng tao na hindi po pwedeng pasubalian. Ibig sabihin, mapanghahawakan natin ng matatag ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. And through that, we will gonna tackle a certain topic which I know is needed by each and every one of us. At ang topic natin is about true success. Ang tunay na tagumpay. Yan po, kapatid, ang ating paksa. At ang tekstong gagamitin po natin is found in the book of Joshua, chapter 1, verse 8. Nandyan po yun. Ngayon, dito po ay makita natin na ang success o tagumpay sa buhay ay ipinangako ng Diyos sa Biblia. Yan ay pinramis niya sa bawat isa sa atin na nasa Bible. Kaya nga, it is very dangerous for a Christian to neglect the Bible. Napakapanganib daw po sa isang Christian na baliwalain niya ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat it will rob you of God's success that He's planned for your life. Nananakawang ka ng tagumpay buhat sa Diyos na inilaan niya dapat para sa iyo. Kaya lang hindi mo maranasan ang tunay na success o tagumpay sa buhay. At alam niyo mga kapatid, yung promise na yan ng Lord ay ating makikita sa Jeremiah chapter 29 verse 11. And this is what God said to the Israelites. Sa verse 10, sabi, after 70 years of their captivity from the Babylonian Empire, ang sabi ng Diyos, I will visit you and restore you. At sa papanong paraan, at ang sabi ng verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So dito ay nakita natin na napakaganda ng plano ng Diyos sa mga Israelites. Although they suffered a lot. Because of their disobedience to God, sila'y naghirap. Sila po ay nagdusta sapagkat nilusob ng Babylonia ang kanila pong lupain, ang daming napatay, ang daming ari-ariang nawasak. At sila po, yung mga tao ay itinapon sa Babylonia. They were exiled to Babylon. Nawalan sila ng ari-arian. Paano na? Kung ikaw ang makaranas nun, namatayan ka na ng mga mahal mo sa buhay, nawalan ka pa ng mga ari-arian, nawala ang mga pera mo sa bangko, lahat ng pinag-upunan mo sa buhay mo ay wala na. Ano na mangyayari sa iyo? Ganyan ang naranasan ng mga Israelites. For 70 years, they suffered so much. Ngunit ang Diyos ay tunay na may magandang plano pa din sa kanyang bayang Israel. Bagamat dumadaan sa mga kabiguan sa buhay, and yet, meron palang plano ang Diyos sa kanila na success o tagumpay sa buhay. Kaya sinabi dito sa verse 11, alam ko ang plano ko para sa inyo, pahayag ng Diyos. Planong paunlarin ang inyong buhay at hindi upang pahirapan kayo. Planong bigyan kayo ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. Hindi nangangahulugan, hindi maganda ang nararanasan mo sa iyong buhay. Walang magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi porke salat ka, puro problema, puro pangangailangan, sakit dito, sakit doon, gastos dito, gastos doon, ay wala ng plano ang Diyos na maging matagumpay ang buhay mo.
Hindi totoo yun, sapagkat dito ipinapahayag sa atin kung ano ang plano niya sa kanyang bayang Israel. Yun din ang plano ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya sa panahong ito. At kung babasahin ninyo ang Book of Revelation, yung tinatawag sa Tagalog na Apokalipsis o Aklat ng Pahayag, may sulat doon ang ating Panginoong Diyos sa 7 simbahan sa lugar ng Asia. Ito po ay Asia Minor sa lugar ng Turkey. 7 churches. Sinulatan sila ng Panginoong Diyos. At sa bawat dulo ng kanyang sulat ay may ilalagay, ang magtagumpay, ang magtagumpay, ang magtagumpay. Anong ibig sabihin nun? Nais pala ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya ay magtagumpay po tayo sa buhay na ito. God wants you to succeed in your life. At dito, pinaliliwanag sa atin ng Jeremiah 29:11. Ano ba ang ibig sabihin ng success? Ano ang ibig sabihin ng success? Ang success ay pagkakaroon ng kasaganaan sa buhay. Ang success ay pagiging malayo sa anumang kapahamakan. Ikaw, kapatid, ay walang sakit, walang karamdaman, hindi ka na hospital, hindi ka gumagastos ng malaki, yan ay isang success. At ang success ay pagkakaroon ng pag-asa. Ibig sabihin, hindi ka nadi-discourage. Maaaring dumadaan ka sa problema, pero hindi ka, kapatid, ng lulupaypay at nanghihina. At ang success ay sinasabi diyan, ayon sa Jeremias 29, talatang 11, ay pagkakaroon ng magandang kinabukasan. In short, to summarize these things, ano ang success sa buhay? Magandang buhay. Sabi mo sa katabi mo, ang success ay magandang buhay. Nunawaan mo na. So, anong ibig kong sabihin? Ang plano pala ng Diyos sa bawat isa sa atin, bigyan tayo ng magandang buhay. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, makinig ka. Ang success ay bibigyan ka ng Diyos ng magandang buhay. Alam nyo, may iba't ibang definition ang mundo patungkol sa success. Kahit ikaw Pag tinanong ka personally, ano ang success sa buhay mo? Kadalasan, ang binabanggit ng tao ay yung pag nakamit ko ang aking mga pansariling ambisyon sa buhay. Gusto kong yumaman. Di ba? Yun ang success sa kanila. Gusto ko magkaroon ng pera. Amen? Malaking pera. Success na yun. Gusto ko na ako ay mailagay sa isang napakagandang kalagayan sa opisina. Ako ay maging manager. Success na yun. Ako ay ma-promote, di ba? Ganun ang mga definition ng success sa mundo. Ngunit, yung mundo, pag nagdi-define patungkol sa success, more on, nakasentro sa pansarili nilang hangarin. Yan ang point of view ng mundo para sa kanilang sarili. Ngunit, pag ang Diyos ay ang tinanong mo, kapatid, ano ang pananaw ng Diyos sa success? Ang success ay nagmumula sa Diyos. Kasi sa mundo, iniisip ng tao ang success ay manggagaling sa sariling kayod ng tao. Di ba? Pag masikap ka, magtatagumpay ka. Pero sa definition natin ng Jeremiah 29:11, kung balikan natin ang Jeremiah 29:11, anong sabi ng Diyos? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Saan galing yung magandang buhay? Sa Diyos. Ang Diyos ang pinanggagalingan ng success o tagumpay sa buhay.
At yan ay kanyang ibinibigay at ipinararanas sa tao, hindi para sa pansarili mo, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya dito, makikita ho ninyo mga kapatid sa ating pag-aaral, may dalawang uri ng success. There are two kinds of success. One is called good success. Kung may good, may bad. Di ba? So, hindi pala lahat ng success ay mabuti. Sapagkat nakita natin dito specifically, ay binanggit sa Bible na may plano ang Diyos ng success sa buhay ng tao. At ang uri ng success na pinaplano niya ay good. Sabihin mo, good. One more time. Good. Yung nguso, medyo humahaba. Good. Yan. Good success. At papaano nakakamit ito pong mabuti at napakagandang tagumpay sa buhay? This good success is gained through valuing God's word and obeying God. Itong mabuting tagumpay na ito sa buhay ng tao ay nakakamit sa pamagitan ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos at pagsunod sa Diyos. At yan ay mababasa natin sa book of Joshua, chapter 1, verse 8. Ang sabi, this book of the law, which pertains to the Bible, shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then, etong resulta, for then, you will make your way prosperous, and then you will have, tingnan nyo, nasa Bible, you will have good success. In specific ng Diyos, yung uri ng tagumpay na binibigay niya sa tao, good success. Sapagkat merong bad success. At maaaring tingin mo sa sarili mo, nagtatagumpay ka sa buhay mo. But the question is it good or bad success ang nakakamit mo sa iyong buhay? At meron pang mga references sa Bible, another references, na pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Sa book of Psalm chapter 1, verse 1 and 2. Sa book of Psalm, verse 1 and 2. Ang sabi, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Verse 2, but his delight, ang kanyang kaligayahan ay ang Biblia. Take note of that. If you want to experience good success in your life, dapat ang maligaya ka higit sa lahat ay may Bible ka, hindi may bago kang cellphone. Amen? Bakit? Sabi ng verse 2, but his delight. Sa Tagalog ng delight, ang kanyang kaligayahan. His delight is in the law of the Lord, and on his law, he meditates day and night. Dahil ito ang kasayahan niya, ang Bible ang kanyang kasiyahan sa buhay, ito'y kanya pong pinagbumuni-muni, pinagbubulay-bulay, pinagninilay-nilay niya ang salita po ng Diyos, ang Biblia na kanyang binabasa. Ano ang resulta? Verse 3, Psalm 1, verse 3. That person is like a tree planted by streams of water. Inilarawan yung taong
ang kanyang kasiyahan sa buhay ay ang magbasa ng Bible, magbulay-bulay, magnilay-nilay ng salita ng Diyos, at siya raw po ay maitutulad sa isang puno na naitanim sa batisan, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers or succeeds. Ano man ang ginagawa niya, siya'y nagtatagumpay. So dito pa lang, kapatid, ipinakilala na po sa atin na ang success o good success, ang maayos at magandang tagumpay sa buhay, ay nagsisimula sa pagbabasa ng salita ng Diyos. I repeat, good success begins at reading the Word of God. Kung hindi mo pa nasisimulang magbasa ng Bible, hindi ka makakarating sa gusto ng Diyos na maranasan mong good success. Sapagkat nagsisimula ang tagumpay sa buhay sa pamagitan ng pagbabasa. Do not let this book of the law depart from your mouth. Wag mo raw hayaan na hindi mo mabasa ang Biblia. Basa ka ng basa ng book. Anong book na yun? Facebook. Pero yung book, yung Bible, hindi mo mabasa. Basa ka ng basa ng book ng school, sa school ninyo, mga assignment mo, pero yung book, yung sacred book, the Bible, hindi ka mag-spend ng oras dyan para basahin. Busy ka sa maraming bagay. Saan ka busy? Sa kaka-cellphone mo. Pero yung Bible, hindi mo mabuklat. Linggo lang, pag may gawain, saka mo bubuklatin. At parang akala mo spiritual na spiritual ka. Linggo lang yun. Pero Lunes hanggang Sabado, you did not open your Bible. Even you do not read it. Kaya hindi ka nakakarating sa good success na inais ng Diyos na maranasan mo sa iyong buhay. Kaya dito tinuturuan tayo ng Bible, napaka-importante po pala kapatid, na tayo ay magbasa ng Bible. Kahit malabo ang mata mo, may nabibili. Katulad na nabili ng misis ko. Ano ba yun, sweetheart? Pagka maliit, hindi mabasa, yung bilog siya. Magnifying glass. Meron kami sa bahay noon, magnifying glass. Para mabasa mo ang Bible. Subukan mo mag-spend ng Bible. Alam mo ba't ka nakakaganyan? Kalabitin mong katabi mo, sabi mo, alam mo ba't ka ganyan? Sige, sabay ngiwi. Alam mo ba't ka ganyan? Hindi ka kasi nagbabasa lagi ng Bible. Kaya puro na lang bigo, puro na lang parang kulang. Wala eh, parang walang direksyon ang buhay mo. Parang kang sa hangin. No? Parang naglalaro sa hangin ang buhay mo. Hindi alam kung saan ka ipapadpad ng hangin. Walang direksyon. Kasi ang Bible mismo ay nineneglect mo sa buhay mo. And that is the most dangerous thing that a Christian do with regards to the Bible. Neglecting the Bible. Pagpapabaya, hindi pagpapahalaga sa Bible, that is the most dangerous thing that a Christian ever do. Yung pagpapabaya mo sa Bible, buti pa ang cellphone mo, lagi mong hawak. Hindi po pwedeng hindi mo laging dala at hawak ang cellphone mo. Pero ang Bible, never mong nabubuksan at never mong nababasa. Ang ganda ng tinuturo ng Bible. Yan ang pasimula ng good success sa buhay mo. Kaya pag nagpasimula ka magbasa ng Bible, pumapasok ka na doon sa tinatawag na good success na nilalaan ng Diyos para sa iyo. Yan po tinuturo ng Bible yan. At hindi lamang nagbabasa ng Bible at pagkatapos parang comics, nakalimutan na yung binasa.
Kundi ang sabi, ito ay iyong iisip-isipin yung binasa mo. Pagkatapos mo magbasa, umiinom ka ng coffee, iniisip mo, ano kayang kahulugan nun para sa akin nung nabasa ko? Bakit yun ang pinabasa ng Lord sa akin? Ano kanyang purpose niya? Binabalik, alaala mo yung nabasa mo. Ang tawag doon ay meditation. Parang isang dalaga. Halimbawa, si Tintin Hunyos, tumanggap ng isang love letter. Tapos nang basahin niya, mamaya tiniklop niya, nilagay niya uli sa bag niya. At habang siya'y nakahiga, pinagmumuni-muni niya yung bawat kahulugan ng mga pangungusap nung nagbigay sa kanya ng love letter. At dahil doon, napuyat si Tintin. Pagising niya, may tigyawat na siya. O, di ba? Anong tawag doon? Meditation. Mini-meditate niya. Ganun po yung meditation. Hindi binasa mo lang, tapos tatanong niya, ano nabasa mo? Maganda. Ano nga? Basta maganda yung nabasa ko. Kasi hindi na maalala kung ano nabasa niya. Walang meditation na nangyari. At yung meditation ginagawa mo, yan po kapatid, ay the beginning, ang pasimula ng napakagandang tagumpay sa buhay mo. Alam mo ba yun? Pumapasok ka doon sa beginning of good success in your life. At pagkatapos mong ma-meditate, anong purpose ng meditation? Sa Joshua chapter 1 verse 8, kung ito po'y ating babalikan, ano ang sabi? So that you may be careful to do according to all that is written in it. Upang maisakatuparan mo, maisapamuhay mo yung Bibliyang binasa mo. Hindi sapat na magbasa ka lang, hindi sapat na i-meditate mo lang o isip-isipin mo siya. Kailangan pala, isa sa pamuhay mo. Ia-apply mo yung nabasa mo sa Biblia. Yung aral na na-receive mo mula doon sa pagbabasa mo ng Bible, yun ang iyong ia-apply. At ano ang resulta? Then, you will make. Tingnan nyo hindi God will make, but you will make your way prosperous. Ikaw ang gagawa ng good success sa buhay mo. Bakit mo magagawa? Because of the word na na-implant sa heart mo. Amen po ba? Ini-empower ka ng Diyos. Kaya magtatagumpay ka. At ang uri ng tagumpay ay hindi bad, kundi good success sa buhay ng isang tao. Kaya papaano po kapatid nakakaranas ng good success sa pamagitan ng pagtitreasure? Pagbibigay importansya, pagpapahalaga sa Bible o sa salita ng Diyos. Huwag niyong hahayaan na matapos ang isang araw na hindi ka nakapagbuklat ng Biblia, ni hindi ka nakapagbasa ng Bible. At marami sa atin dito ay ganyan. Lumipas ang isang araw ni hindi siya nakapagbasa ng Bible. Ang lagi niyang binabasa ay ang text message sa kanya ng kaibigan niya o ng tao. O kaya lagi niyang binabasa ay yung nasa mga Facebook, mga pinopost doon. Mas marami siyang oras doon. And then lumipas ang isang araw, wala siyang nababasang Biblia. Paano i-meditate mo? Wala. Paano mo siya ipamumuhay? Wala din. Anong resulta? No good success. Simple lang naman ang itinuturo ng Bible. Ako'y ginagamit lang ng Diyos as His instrument upang iparating sa inyo na may magandang plano siya sa buhay mo. Anong magandang plano ng Diyos sa buhay mo? Bigyan ka ng mabuti at magandang buhay. Yan lang yan O ito, magandang buhay, gawin mo. Ayoko. Tapos pagka hindi magandang buhay niya, nagko-complain. Ino-offer na nga sa'yo ni God ang magandang buhay. Anong gagawin ko sa magandang buhay?
E di, pahalagahan mo yung Biblia. Wala pa akong Biblia. E di, maghanap ka kung saan ka makakabili. Importante po yun, meron ka sariling Bible. Magtanong ka, saan ako pwede makabili ng Bible? Meron tayong kapatiran dito na nagtatrabaho sa Philippine Bible Society. Yung bilihan ng Bible dyan sa United Nations. May discount yun. Ipaano mo lang sa kanya para magkaroon ka. Kasi the moment na nag-decide ka na bibili ka ng sarili mong Biblia at magbabasa ka ng Biblia, pumapasok ka na po sa pasimula ng mabuting buhay sa iyo. Nandoon ka na, nasa pintuan ka na, nasa entrance ka na ng magandang buhay. Oras na ikaw, kapatid, ay nagbuklat na ng Bible mo. Binuklat mo, hindi pa binabasa, binubuklat mo pa lang ang Biblia mo. Nasa pintuan ka na. Papasok ka na sa magandang buhay na pinaplano ng Diyos sa iyo. Naintindihan niyo po ba ako? At ang ikalawa, ang good success na pinaplano ng Diyos is gained through relying and dependence on God. Yung mabuting tagumpay na pinaplano ng Diyos sa buhay ng tao ay sa pamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Relying and dependence on God. Tignan ho natin ang sinasabi ng Proverbs chapter 16, verse 3. Aklat ng Kawikaan 16, talatang 3. Tignan ho natin ang sinasabi diyan sa Proverbs 16, verse 3. Thank you, Brad. Commit your work to the Lord, and your plans will be established. Wow. Sa Pinoy version ng Kawikaan 16, talatang 3, ipagkatiwala mo kay Lord ang mga ginagawa mo at gagawin niyang successful ang mga ito. Gusto mo lahat ng ginagawa mo ay maging successful? Ano ang sabi? Ipagkatiwala mo kay Lord ang mga ginagawa mo. Anong ibig sabihin nito na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng iyong ginagawa? So, ibig sabihin po dyan, mga kapatid, ay kinakailangan mong maniwala na ang Diyos ay tapat, siya'y mapagmahal at matalino at alam niya kung ano ang dapat gawin para magtagumpay ka. Dito, kapatid, mahalagang hinahanap yung gabay, yung guidance ng Diyos. Sa paanong paraan mo hahanapin ang gabay ng Diyos? Sa mga bagay na ginagawa mo, gusto mo maging successful. Siyempre, by way of prayer. Hihingi ka sa Diyos ng patnubay. Lord, di ko po alam pa paano ko ito gagawin. May munti akong binuksang negosyo. Hindi ko alam kung papaano. Tulungan mo po akong mag-succeed. And then, hindi ka naman nakarinig ng tinig buhat sa Diyos sa tenga mo. Ngunit, nung ikaw ay matulog, nakapanaginip ka ng isang bagay. At inisip mo, yun ang kasagutan ng Diyos. Alam nyo, nakarinig ako sa DCAS, sa 702 sa radio, nang patungkol po sa isang ini-interview doon na papaano naging successful ang binuksan niyang online business. Na naging isang multi-millionaire, yung isang kabataan. Nagsimula lamang po iyon sa prayer niya. Sabi niya, Lord, may natanggap akong biyaya kasi nagkaroon ata ng parang increase sa salary. Ang laki. Na-accumulate, umabot ata ng 100K yung kanyang natanggap sa opisina. Pinag-pray niya kay Lord, ano po yung negosyong nais niyo? Maraming sumasagi sa isip niya, kaya lang sabi niya, baaring sarili ko lang to. Gusto ko, Lord, yung galing sa'yo. Tinanggal niya lahat yung gusto niyang gawin, kundi galing lang sa'yo. Isang araw na naginip siya. Nakakita siya ng mga, yung dress na, mga passionate na dress.
tumitingin-tingin daw siya sa isang department store. Yun ang nakita, mga RTW. Ano sabihin ng RTW? Ready to wear dress. Nung magising siya, nag-pray siya pagising niya. Lord, anong ibig sabihin nun? Hindi pa niya ma-pick up. Hindi pa niya makuha-kuha ang kahulugan nun. Hanggang sa na-share niya sa pastor niya. Pastor, nakapanaginip po ako ng ganito, RTW. Tapos sabi ng pastor niya daw, bago ka managinip, ano bang hinihiling mo sa Diyos? Sabi ko po, bigyan niya ako ng negosyo kung ano ang po pwede kong gawing online. Sabi niya, hindi mo ba alam? RTW pinagagawa sa iyo ng Diyos. Hindi pa siya maniwala. Talaga po? Oo, pinahayag sa iyo ni Lord. So, mamili ka muna. Humanap ka kung saan ka makakabili ng mga RTW dresses na mapagkukuhanan mo ng mura. Tapos, saka mo ngayon yan, i-online sa kanila. So, ang ginawa ng kabataang ito, pumunta sa Divisoria, pumunta sa Taytay, yung mga mabibilan po ng mga damit na medyo mura, maganda. At nang siya'y makakuha at nag-online siya, grabe, naging multi-millionaire yung bata. Ang dami pong bumibili sa kanyang RTW online selling. Bakit? Kasi hiningi niya yung gabay ng Diyos. Hindi yung siya mismo nagplano, ito, ang talino mo ang galing ko itong gagawin ko. Na wala malang prayer. Yung iba naman, pag nag-pray, parang istampad na lang si Lord. Buo na, Lord, dalangin ko, pagpalain niyo po itong negosyo ko, itong gusto kong mangyari. Hindi. Pag nananalangin ka sa Diyos, wag yung gusto mong mangyari, yung gusto niya. Pag nanalangin ka kay Lord, tanggalin mo lahat yung plano mo. Alisin mo yun. Sabi mo, Lord, let your plan be with me. Reveal your plan to me, Lord. Ganon. Hindi yung, Lord, eto, pag isisik mo sa Diyos yung gusto mo mangyari. Lord, itong gusto ko. Kaya walang nangyayari. Kaya nang sabi, commit your work to the Lord and your plans will be established. Naintindihan niyo po ako? Yan po yung sinasabing true success. Yan yung biblical success. Kinukumit kay Lord yung planong gusto mong gawin. Hindi yung plano mo. Alam mo, kaya ka naging nabibigo kasi puro sarili mo Yung plano mo. Pinairal mo yung galing ng utak mo. Di ba magandang negosyo? Di ba maganda? Teka muna, magtanong ka kay Lord. Hindi yung kung anong ganda. Parang umaasa ka sa sarili mong husay at galing. Kasi ang talino mong tao Gumadot ka ba naman ng magna at suma? Hindi ba? Gumadot ka ba naman ng galema? Hindi lang suma, galema, cum laude ka pa. Di ba? Amen. Kapatid, hindi ka dapat manahan sa sarili mong galing. Kumapit ka sa galing ng Diyos. Amen po ba? At tiyak na magtatagumpay ka. At kailangan kilalanin mo yung limitasyon mo. You need to recognize your limitation. How? Recognize that you cannot control everything. Only God can. Mahalaga po yan. Yan po yung tinuturo ng Bible na good success. Amen? Ilan sa inyo marami ng pinlanong negosyo, puro palpak ang negosyo. Nagsimula and then guho. Kasi hindi nanggaling sa plano mula sa Diyos. Ikaw ang nagplano, hindi si God. Ngayon sasabihin mo, ayoko na magnegosyo, paro ko failure. Siguro sabi ng Lord sa sarili niya, ay salamat naman tumigil na sa kakaplano. Kasi, bakit? Kasi hindi siya nakakapasok sa buhay mo Kasi punong-puno ka ng plano mo sa sarili mo. Si Lord, may plano, hindi makapasok. Kasi sarado na, punong-puno na ang isip mo ng plano Di ba? May plano si Lord para isiksik sa'yo. Wala na mapaglagyan yung plano ng Diyos. Kaya pag magpe-pray ka, ang lagi mong pinagpe-pray, Lord, bless this, bless that. Wala na. Ang hining mo nilang ipagpalain yung negosyong pinasok mo. Paano pagpapalain kung hindi galing sa Kanya? Bunga lang ng sarili mong pangarap sa buhay. Hindi galing sa Kanya. Paano niya i-bless ang hindi galing sa Kanya? Samantalang ang linaw ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. So ang plano, kanino galing? Sa Diyos.
ang planong bigyan ka ng tagumpay, kanino galing? Sa Diyos, hindi galing sa sarili natin. Kaya kung mag-succeed ka sa buhay, hindi ka magmamalaki, ang galing ko, ako'y naging successful. Kaya yung ini-interview yung kabataan, ang sabi sa kanya nung announcer, ay, ang galing mo. Sabi ba naman nung ini-interview, ay ma'am, sis, hindi po ako magaling. Magaling po si Lord kasi siya po yung nagbigay ng plano. Kaya nag-succeed, di dahil magaling ako, dahil plano niya yun, kaya nagtagumpay. Sino ba naman makakahadlang sa plano ng Diyos kung kanya yun? Amen? Kahit isang katerbang demonyo, hindi kayang hadlangan at sirain at wasakin ang planong yun. Kung planong yun ay galing sa Diyos. Pero kung planong yan ay galing sa iyo, kayang-kayang durugin, wasakin ng dyablo ang mga plano mong yan. Pero pag galing sa Diyos, ipaglalaban niya ang kanyang plano. Hindi niya hahayaan na ang plano niya sa buhay mo ay masira. Ang problema, hindi mo nga natatanggap. Kasi punong-puno ka sa isip mo ng iyong sariling mga plano, mga pangarap. Hindi na makapasok si God sa iyo. Alam mo ba yon? Asama ng tingin sa akin o iba rito. Hindi po ako nagagalit at hindi ako nagpapatama. Ako po'y nagpapagamit lang sa Espiritu ng Diyos. Amen? At ang hindi pala ikat. Meron pa talata sa Bible. Book of Philippians 4:13. Ano ang sabi ni Apostle Paul? I can do all things through Him who strengthens me. Kasi isa yan sa sinagot din noong kabataan. Kabataan, she's only 19 years old and became a multi-millionaire. Ang yaman na nung tao, nung bata. Christian siya. At ang sabi niya, ano ba ang life verse mo? Sabi nung nag-i-interview sa DCAS, ang life verse ko po ay Philippians 4:13. I can do all things through Him. Amen? Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Sabi niya, ako po'y mahina. Ikaw ba'y graduate na? Hindi pa po. Ako po ay third year pa lang. Third year, college. Pero, makita ko ninyo, multi-millionaire na yung bata. Kasi magagawa ko ang lahat sa pamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hindi sa pamagitan ng husay ko, galing ko, matalino ako, magaling ang utak ko, maabilidad ako, ay wala, papalpak ka kapatid. Amen? Umasa ka sa Diyos na nagbibigay ng tunay na tagumpay sa buhay. And another thing, patungkol sa good success is obtained through the favor of God. Totoo po yan. Favor lang ng Diyos. Kasi doon sa interview sa kabataang iyon ng DCAS, sabi niya, yung parting ways niya, ano ang masasabi mo para sa mga nagnanais din na maging successful na kabataan na matulad sa iyo? Ito lang po masasabi ko. Sabi niya, good success is obtained through the favor of God. Pabor lang po ng Diyos sa akin yun. Wala akong pwede may pagmalaki. Ito'y habag, ito'y awa, because the goodness and the mercy of God are forever. Yun ang sagot ng tao. Good and mercy of God are forever. Sabi niya, kaya nga po yung pabor, binigay lang sa akin ng Diyos. Hinanapan ko ng verse sa Bible yun. Yung good success is obtained through the favor of God. Lord, turuan mo ko saan ko hahanapin sa Bible yung sinasabing good success is obtained through the favor of God. At salamat sa Diyos, natagpuan ko yun, kapatid, sa aklat ng Nehemiah 2, talatang 8 hanggang 9. Ano ang sabi diyan sa Nehemiah 2? Ang sabi ni Nehemiah, kaharap po niya, kapatid, yung hari. Si King Xerxes, kaharap niya dito. Nagre-request si Nehemiah kung maaari ay bumalik siya sa Jerusalem para itayo ang walls of Jerusalem.
that was broken down in the year 586 BC by Nebuchadnezzar, king of Babylon. Sinira ang Jerusalem wall eh. Ngayon, itong si Nehemiah ay cupbearer, tagapaghatid ng inumin ng hari. Nasa puso niya, may gagawin siya sa walls of Jerusalem. I-rebuild niya yon. And then, nang makaharap niya ngayon ang hari, verse 8, and may I have a letter to Asaph. Sabi niya, pwede po bang makatanggap ako ng sulat mula sa iyo, mahal na hari, para kay Asaph, keeper of the royal park, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple and for the city wall and for the residence I will occupy. Hinihingi siya ng sulat mula kay Haring Xerxes na kung maaari ay ibibigay niya ito kay Asaph na siyang namamahala ng lahat po ng mga kahuyan sa nasasakop ng Persian Kingdom. Ano ang sabi ng Bible? And because the gracious hand of my God was on me. At dahil nasa akin ang pabor ng Diyos, the king granted my request. Is that success? Yes. Naging successful siya. Nakahingi siya ng permiso sa hari ng Persian Kingdom. At nang bumalik siya sa Jerusalem, naitayo niya ang walls of Jerusalem. Naging successful siya. Paano siya naging successful? Because the gracious hand of God was on him. Sumakanya ang pabor ng Diyos. Amen po ba? Kaya yung pong pinag-aaralan natin na good success, kung wala kang favor from God, hindi mo mararanasan ang mabuting buhay. Favor. Ano bang ibig sabihin ng favor? Unmerited. Pag sinabing unmerited, hindi nakabatay kung mabait ka, masunuring ka. Hindi yun. Kahit masuwayin ka, pero dahil naawa ang Diyos sa iyo, bibigyan ka ng favor. Amen? Yun yung favor. Hindi dahil sa ikaw ay laging present sa church, lagi ka nagpa-fasting, at ang bait-bait mo. Ang bait ni Hana, ang bait ni Hana. Hindi ganun. At bibigyan ka ngayon ng favor ni God. Dahil mabait ka. Amen? Ang gwapo ni Nat, ang gwapo ni Nat. Hindi dahil gwapo si Nat, bibigyan siya ng favor ng Diyos. Ang favor, ang sino mang nais ng Diyos, nagawa ng mabuti. Whether gumagawa ka ng masama o gumagawa ka ng mabuti, that is favor of God. Ilan sa atin nakasurvive sa pandemic noong nakaraang pananalasa ng COVID-19 virus? Nakasurvive. Ba't ka nakasurvive? Dahil mabait ka ba? Hindi. Marami mga nangamatay, mga mababait pa nga eh. Pero tayo, di ba? Masuwayin tayo. Ang dami natin pagkukulang sa Diyos. Nakasurvive tayo. Sa ilang milyon ang namatay sa Pilipinas, nasa 25 million mahigit ang namatay. Pero nakasurvive tayo. Anong tawag doon? Favor. Hindi yung iningatan ka dahil ang bait ni Remy, nakatanggap ng favor. Hindi ganun. Amen? Kaya yung favor na yan, pag ginusto ng Diyos, ibigay sa'yo, walang magagawa ang katabi mo, kundi mainggit na lang yan sa'yo. Kasi pabor yan, buwat sa Diyos eh. Nagkakaunawaan po ba tayo dyan? Sa pabor na yan, nabuhat sa Panginoon. At ang ikalawa na uri ng success, kung may good, may bad. Yan, bad success. Ilan sa inyo rito, naranasan nyo maging successful?
Pag sinabi mong, naranasan ko po, ang tanong, anong uri ng success na ang na-achieve mo? Iyan ay good o yan ay bad? Ano ba ang bad success? Next slide. Bad success is when a person achieves something the world might call success. Ano ba ang tinatawag na success ng mundo? Pag ikaw ay nagkaroon ng maraming pera. Amen po ba? Naging maganda ang katayuan mo sa buhay, success yun. Yun ang tinatawag na success ng mundo. Ngunit ito ay na-receive mo yung success by way of dishonoring God. Oo, nagtagumpay ka. Na-promote ka sa trabaho. Wow, hallelujah. Naging isang vice president ka ng isang kumpanya. Tuwan-tuwa. Na-promote ka, nakapasa ka sa civil service examination. At dahil doon, ay pinasa mo yung iyong resulta sa HR o sa human resource personnel. At ikaw, kapatid, ay pinromote. Wow, successful ako. Ganyan ang mga definition ng mga success sa mga tao. Pero, kaya ka naman naging successful ay dahil may ginawa kang hindi tama. Sa papanong paraan? Ibinenta mo ang kaluluwa mo kay Satanas. Ito yung bad success Kasi may mga tao nagbebenta ng kanilang kaluluwa kay Satan. Kaya marami po sa mga music industry sa Hollywood, sumikat sila. At yung mga chismis na maging ang YouTube ay na-impluensyahan ng mga chismis na yun. Nainang sila Lady Gaga. Di ba? At marami pang iba. Kaya naging successful sila sa music industry ay sapagkat ibinenta nila ang kanilang kaluluwa kay Satanas. Nagmiyembro sila ng secret organization. Di ba? Ganun po. At ang totoo niyan, kapatid, ay hindi natin pwedeng pasubalian na talagang may mga tao na sumusunod sa gusto ni Satanas. Sa aklat ng Matthew chapter 4, 8-9, si Satan mismo nag-o-offer ng glory sa tao. Tingnan mo si Jesus Christ. Tinekso ni Satan si Jesus. Ang sabi, the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Lahat ng karangyaan, kapangyarihan, di ba? Kasama na doon ang pagiging kilala, pagiging famous, all wealth, pinakita ni Satan yan kay Jesus. Verse 9, and he said to Jesus, all this I will give you if you will fall down and worship me. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng katanyagan. Sumamba ka lang sa akin. Yan ang inaalok ni Satan sa maraming tao. And many sold their souls to Satan, to the devil. Nagmemembro sila ng mga secret organization. Yung Eminem, na yung mga awit na si Eminem, sa YouTube po, pag ni-research po ninyo, may mga sign po ng devil sa kanyang performance. Maski si Lady Gaga, may mga sign po ng devil sa kanya. Kaya, ang sabi ng marami, kaya mga nabenta ng maigi yung kanilang mga music videos, yung mga kanilang mga kinatang music, kumita sila ng milyon-milyon, ay sapagkat they sold their souls to Satan. Nag-member sila ng isang religious, ng isang non-religious satanic organization. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 16:26, For what will it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtam niya ang karangalan, katanyagan, ang kaperahan, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Walang saysay yun.
Yun yung success na bad. Okay? Bad success. Anong example? Specific example ng bad success is success gained through wrong means. Katulad ng lying, cheating, and fraud. Maraming mga yumaman na mga scammers. Mga naging multi-millionaire na mga scammers. At tingin nila sila'y successful. But their success is categorized as bad success. Why? Kasi may mga tao na yumaman sa pamamagitan ng panluloko at pandaraya. Noong ang gawain natin ay dyan pa sa ikalawang palapag ng kanto ng G. Tuason at ng Domingo Santiago. Yun dating may 7-Eleven dyan. Ngayon ay Mang Inasal na. Ginamit natin yung taas nun. Naging church worship sanctuary natin yun dati. Tapos may dumalong mag-asawa. And then, mga siguro 2 taon dumalo sa church natin. Isang araw, pumunta doon. Kasi doon kami natira din sa church na yun eh. Pumunta, at 2 sila, at ang sabi, Pastor, magpapapray po kami sa iyo. Anong dahilan? Ito po ang mga papeles na nawa ay i-grant ni Lord. Para saan? Kasi itong mister ko, masarap magluto ito. Nag-apply siya bilang chef sa isang shipping lines. Hindi ko lang kung magsaysay shipping lines yung na-applyan niya na yun eh. Ano ngayon? Kasi ito po mga dokumentong ito ay mga fake po ito. Dinoktor lang po namin ito. Gawang rekto. Anong gagawin natin? Ipag-pray po ninyo na i-grant ni Lord. Para po yung husband ko ay makasampa sa barko, ang laki po ng sahod ng chef. Para po maranasan namin ang pagyaman. Tignan ninyo, ipag-pray ko yung yung galing sa rekto, nakita ko yung isang diploma na nagtapos siya sa pag-aaral ng ano. Eto, saan ito gawa? Gawang rekto din po yung diploma na yan. Alam niyo yung mga gawang rekto? Sino ang nakakakilala rito? Karamihan po, marami mga fake na mga documents. Gawang rekto yan. Sabi ko, lahat ba ito? Ang dami. Lahat ba ito gawang rekto? Opo, gawang rekto po yan. Itong certification ng isang school. Gawang rekto. Gawang rekto rin po. Ba't may pirma pa? Ganun po sila. Talagang anong gagawin? Patungan niyo po ng kamay. At i-bless niyo. Kasama ba kita, sweetheart, noon? Nung kausap sila. Kasama ba kita noon? Hindi, pero alam mo, di ba, no? Alam ni Pastor Isbel yun eh. Di ngayon, sabi ko, Lord, ano pong gagawin ko rito? O sige, mag-pray tayo. Sabi ko, Lord, dalangin ko na paliwanagin mo ang isipan ng mag-asawang ito. Paliwanagin mo ang kanilang pag-iisip na nawa ay umayon sa iyong kalooban. Ano man ang kalooban mo po, Panginoon, ikaw ang mag-expose nito. Di sa madaling sabi, umalis na yung mag-asawa. After 1 week, bumalik sa akin, tuwan-tuwa. Pastor, answered prayer! Halos himatayin ako doon. Answered prayer na matutuloy na si brother husband ko. Makakasampa na siya ng barko. Yung mga peking dokumento, tinanggap po. Inaccept. Salamat, Pastor. Sabi ko, wala na akong pinag-pray na approve ni Lord. Bakit na ayos ito? Mga peking dokumento. Sa makatuwid, nakalipad. And then, nagpadala. Nung nasa abroad na, nagpadala po ng isang radio, na magandang radio. At balita ko, nakabili sila ng lupa't bahay. Naging mayaman dahil sa panloloko. Is that good or bad success?
Ang tanong, bakit pinayagan ni Lord? Tinetesting din sila ni Lord. Amen? Tinetest ang puso nila. Kasi ang mga bad success, hindi rin magtatagal yun. Mawawala din yung mga kayamanang yun. Wala na sila sa church natin, kaya malakas ang loob kong magkwento. Pero kung nanonood sila online, sana makumbikta sila. Amen. Yung nga lang, sabihin lang sa akin siguro, ibalik mo sa akin yung binigay namin sa iyo na regalo. Nakatanggap ako ng regalo dahil doon. Amen, mga kapatid. So, may mga success gained through wrong means like lying, cheating, and fraud. Meron naman pumapasa sa examination. May mga ganyang kaso, di ba? Wow! Gumraduate na cum laude. Kasi yun na lang, kailangan na lang, isang point na lang para mag-cum laude. Nag-top sa exam, sa final exam. Yun pala, nangodigo. Pwedeng, yun ay bad success. May isang businessman naman na naging isang mayaman through fraud. Sabi nga, he is successful financially, but morally bankrupt. So, nakita ho natin, mga kapatid, na napakahalaga na ating matutunan yung mga ganyang bagay. Para po sa ang sukatan ng tagumpay, measure of success. Ayon sa mundo, sinusukat ang tagumpay ng isang tao sa dami ng pag-aari na meron siya. Ano-ano ang iyong mga napundar na ari-arian? Kung mas marami, mas successful siya. At yung iba naman ay sinusukat sa dami ng mga taong humahanga, kumikilala o sumusunod sa iyo. Ikaw ay tinatawag na successful. Pero sa Bible, ano ba ang sukatan ng tagumpay? Sinusukat kung gaano ka katapat sa pagtupad mo sa tawag ng Diyos sa buhay mo. Yun po ang measure of success sa Bible. Yung pagiging matapat sa Diyos. Bagamat ang katabi mo ay maaaring 3 na ang house and lot niyan, meron na yang kapatid na mga pinundar at talaga namang nakakaangat sa buhay. Ikaw, ang lupa mo lang ay nasa paso. Sino ang masasabing tunay na tagumpay kung ikaw na ang tanging lupa na meron ka ay sa paso lamang, pero ikaw ay tapat sa Diyos. Faithful ka sa Diyos. Samantalang yung isa, ang daming ari-arian, ang laki ng kinikita, humihiga sa kama ng pera, dumudumi ng pera, hindi na, di ba? Pero hindi naman matapat sa Diyos. Sa biblical perspective, sino ang tunay na successful? Yung taong matapat sa Diyos. Alam niyo po, hindi po ang batayan ng matagumpay ay yung paramihan kung ano ang meron ka. Kahit kaunti lang meron ka, pero faithful ka sa Diyos. Anong batayan? Nasa aklat ng Mateo 25. Yung pong talinghaga patungkol sa talento. Meron pong isang amo nila na nagbigay sa isang servant ng 1 talento. Yung ikalawa naman, binigyan ng 2 talento. Yung ikatlo, binigyan ng 5 talento. Tapos umalis na yung amo. Sa pagbabalik ng amo, yung 3 servant niya ay kanya pong ipinagsusulit. O ikaw, na binigyan ko ng 1 talento, kumita ba yan?
tinago ko po, binaong ko po sa ilalim ng lupa, nagalit yung amo niya. At ang sabi, kung anong meron sa'yo, ibibigay doon siya nagbunga. Yung ikalawang, binigyan ng 2 talento, nag-report, ang sabi, meron po akong 4 na, kasi nagbunga po yung 2 ng panibagong 2, kaya naging 4 na talento. Pinapurihan siya nung kanyang amo. Matapat na alipin. At yung ikatlo, binigyan ng 5 talento, nag-report, naging 10 na po yung kanyang talent. So, nag-multiply. So, kung titignan mo, parang mas successful sa 3, yung may 10. Di ba? Kasi 10 yun, mas marami. Yung isa, 2 lang. Pero pareho silang sinabi ng Diyos, mabuti at tapat na alipin. Successful sila. Hindi dahil sa sila po, kapatid, ay marami na mga na-accumulate na bagay, kundi dahil faithful sila. Pantay lang sa Diyos. Halimbawa, yung isa ay ang kanyang membro sa cell group niya ay 5, yung isa ay 2 lang. Tayo, mahilig tayo mag-judge sa bilang. Mas successful itong brother. 5 yung member niya, kaysa kay sister, ang cell member niya 2 lang. Hindi, kasi dito sa parable na ito, nakita natin, parehong pinapurihan ng Panginoon Yesus. Yung 5, kumita ng 5, naging 10. Yung isa naman, binigyan ng 2, naging 4. Pareho lang sila. At ang binigyang emphasis ng Diyos, sila ay naging mga faithful sa Diyos. So, ang tunay na success ay hindi paramihan ng bilang ng tao kung meron ka. Ang tunay na success, hindi paramihan ng pera. Ang tunay na success, hindi paramihan ng ari-arian. Ang tunay na success ay ang pagiging matapat sa panawagan ng Diyos sa ating buhay. Basta faithful ka kay Lord. Kahit nga wala kang kabunga-bunga, isang cell leader ka, hindi ka nagbubunga, pero alam mo, faithful ka kay Lord. Successful ka. Kesa doon sa dumami nga, hindi naman siya faithful kay Lord. Kasi pwedeng dumami ang tao mo sa Bible study mo, sa cell group mo. At hindi ka naman faithful kay God eh. Di ba? May ganun. Kaya ang pagdami ng isang bagay ay hindi nakabatay din naman yan sa faithfulness. Pwedeng nagagawa niya mandaya, manloko ng kapwa. Kaya siya nakakapag-invite ng maraming tao, hindi dahil sa sineshare niya ng gospel. Iti-treat niya sa Jollibee, sa Mang Inasal. Sama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sa church. Pero, ikaw ay iti-treat ko muna sa Mang Inasal. Yun ang kanyang pamamaraan. Hindi naman niya sinundan ng gospel. Kaya, kaya kumati. Thank you. Kaya pagdating ng next Sunday, hindi na bumalik. Kasi, hindi tapat yung nag-invite. Gusto lang niya mag-invite ng marami. Hindi naman niya talaga syuneran ng gospel ni Jesus Christ. Kaya walang nangyari. Amen. Basta nag-invite lang, parang iniisip, at least nakapag-invite ako, may naisulat na ako yung nag-invite. Mali yun. Walang katapatan sa Diyos yun. Kung talagang ikaw ay mag-i-invite, gusto mo maligtas yung tao, sharean mo siya ng gospel about Jesus Christ. Magpapatotoo ka sa Kanya nung ginawa ni si Yesu Cristo sa buhay mo. At pwede mong share ng 1 verse evangelism, patanggapin mo kay Lord, at saka mo anyayahan sa church. Pero yung wala kang sinisharean at sabi mo lang, sama ka sa akin, maraming, kung babae yan, ang daming gwapo dun sa church namin. At kung yan naman ay lalaki, sama ka sa akin, ang daming magaganda ron, pakikilala kita. Yan po, kapatid, ay kawalang katapatan. Amen? Kawalang katapatan yun. Oh, at pa pwedeng ikaw ang pinakamaraming inimbitahan, pero hindi ka naman tapat sa Diyos. Dahil hindi mo sila nasharean ng tamang gospel. Ang shiner mo sa kanila ay
bad gospel. Maraming gwapo sa church, maraming maganda sa church, di aircon ang simbahan natin. Naiinitan ka, sama ka dun. At least magkapag-aircon ka man, at least para pang naman pag in-announce ni pastor, pinapalapit na nag-invite, tatayo ako dun. Ako, may mga naimbitahan ako. Pero sa totoo lang, hindi mo naman siniran ng gospel. Kaya, pakitang tao lang yun. Amen? Ang true success, lalo na sa larangan ng soul winning, ay kahit wala kang naimbitahan, pero naging matapat ka. Hindi lang talaga tinanggap ng tao ang pag-share mo ng gospel. Okay? Naintindihan mo? Kalabatin mo ang katabi mo. Naintindihan mo? At tanungin mo siya, ikaw ba'y successful? Pag sinabi niyang successful siya, anong uri ng success? Good or bad? Good or bad? Pag naging bad, sabihin mo, Lord, lumapit ka. Lumapit ka kay Lord at sabi mo, Lord, now gusto ko, maranasan ko ang true success by good means. Because I want to experience good success. Pero huwag niyong kalilimutan yung una kong pinangaral. Papasok ka sa isang buhay na magandang nagtatagumpay, simulan mo sa pagbabasa ng Bible. Doon ka mag-start. Joshua 1:8. Simulan mo doon. Sino sa inyo walang Bible? Taas ang kamay na wala pang Bible. Sige, huwag kayong mahiya. Meron kaming ipamimigay sa inyo na New Testament Bible ngayon. Sweetheart, meron pa ba available? Asan si Sister Rose? Yung ating building admin. Rose, ihanda mo yung mga Bibles na yon. Tagalog ba yon? O, tama-tama, Tagalog Bible. Sino ba lang Bible dito? Bibigyan kayo ng Bible at tiyakin ninyo, babasahin ninyo. Oras na basahin mo yan. Pumapasok ka na sa isang buhay na maganda. Huwag kalilimutan, kalabitin mong katabi mo, sabi mo, huwag kalilimutan. Sige, tumayo tayong lahat. Kaya mamaya yung mga lalabas dyan, tatanungin ni Sister Rose, may Bible po ba kayo? Pag wala kayong Bible, aabutan kayo ng Bible. Tingnan yung paghahangad namin na maging good success ang buhay niyo. Maganda, masayang buhay, maligayang buhay. Yan, success po yun sa Diyos eh. Pero, nakukuha sa pamagitan ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. Pikit natin ang ating mga mata. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and put out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. Bakit hindi mo simulan sa pagsusuko ng iyong buhay kay Kristo upang maranasan mo ang masayang buhay? Hindi yung buhay na puro gulo, buhay na walang fulfillment, walang kasiyahan. Hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo.
Ang plano niya sa iyo ay maranasan mo ang isang napakasayang buhay kay Kristo. I-dedicate mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Mag-decision ka ngayon. Because Joshua 1:8 says, do not let this book of the law depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and have a good success. You have to dedicate your life to the Word of God sa Bible. Papaano? Sasabihin mo kay Lord, Lord, mula ngayon, hindi ko papayagan ang sarili ko na hindi ako makapagbasa ng Biblia. Hindi ko papayagan na lumagpas ang isang araw na hindi pa lang ako makapagbasa ng Biblia. Because that is the Word of God. The Bible is the Word of God. At alam ng Diyos, hindi mo priority ang magbasa ng Bible. 85% ng mga nandito ay hindi nakapagbabasa ng Biblia. I repeat, 85%. Only 15% ang nakakapagbasa ng Bible talaga na nandito ngayon sa church building na to. At napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Gusto kang bigyan ng masaya at magandang buhay. Ngunit simulan mo sa pagmamahal sa salita ng Diyos. Hindi kayang hadlangan ni Satanas ang plano niya sa buhay mo. At nasa sa kamay mo lamang, nasa sa iyong desisyon yun, kung papayagan mo si Satan o ang evil o ang anumang masamang espiritu na humadlang sa buhay mo. Remember, napakabuti ng Diyos sa ating inaawit ngayon. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, maririnig ba natin itong ganitong pangangaral? Hindi po. Hindi niya iparirinig sa atin ang ganitong preaching kung hindi tayo mahal ng Diyos. Inalaw niya na mapakinggan mo yan. Dahil gusto niyang maranasan mo ang masaya at magandang buhay na pinlano niya sa iyo bago ka pa lang maging tao. Pero simulan mo sa pagmamahal sa salita niya. Simulan mo sa pagtitreasure o pagbabalyo mo sa kanyang salita. At ito ay iyong pagbulay-bulayin, pagnilay-nilayin, at pag-iisipan mo ito. At saka mo ito ipamuhay. At tiyak, mararanasan mo ang tinuturo ng Bible na good success. Mapalad ka at present ka ngayon at narinig mo ang pangangaral na yan na salita ng Diyos. Mapalad ka. Siya ang kumaladkad sa iyo para nandito ka at mapakinggan mo ang mensahe ng Diyos. Abba, Father, I pray, Lord, katulad ng prayer ko sa opening kanina, magsalita ka po sa aming kalagitnaan.
and we allow your holy presence to manifest. We allowed your powerful word to manifest in our midst this morning. Kausapin ninyong lahat ng present ngayon. Maging na mga nasa online na nakikinig sa pangangaral na ito. Speak to their hearts, Lord. Huwag nilang tignan ang nagsasalita, kundi yung tinig ng banal mong Espiritu ang kanila pong pagtuunan ng pansin. Ako'y ginagamit mo lang na instrumento. Tulungan mo po sila, Abba Father, na sa kanilang pakinig, hindi tao ang nagsasalita, kundi ang Espiritu ng Diyos. Speak to their hearts, Lord, na gawin mong malambot ang puso ng bawat isa sa kanila. Tulungan mo silang mag-respond positively sa iyong salita. Wala nawa kang makitang rejection sa puso nila, sapagkat kung may rejection, nire-reject nila ang magandang buhay na pinaplano mo sa kanila. Sila rin ang mawawalan. Panginoon, dalangin ko po sa iyo. Kumilos po kayo. Magpala po kayo. Mag-bless po kayo sa buhay nila. Italaga nila ang buhay nila, Panginoon, sa pamamagitan ng kanila pong paglapit sa iyo at sasabihin, Lord, mula sa araw na ito, pahahalagahan ko ang iyong mga salita. Awitin natin ang awitin ng salamat sa iyo. Isang awitin ng pag-aalay ng ating sarili sa Diyos. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Sige, magkaroon po kayo ng mga personal prayers po ninyo kay Lord. Patayin natin ang ilaw para malaya kayo makapag-pray. Kung kayo ay iiyak, sige lang po. Pinapayagan namin kayo na tumulo ang luha ninyo sa inyong pisngi. Pinapayagan po namin kayong kung gusto ninyong humiyaw dahil may kubling hiyaw kayong nararamdaman. Karoon kayo ng personal prayer. Panginoong Jesus, ako'y inibig mo at inangking lubos. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus, ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at Kung kayo po ay may dalang Bible, ilagay nyo sa dibdib ninyo habang inaawit yan. Labas nyo ang inyong mga Biblia kung meron kayong dalang Bible. Kung ang Bible nyo ay nasa cellphone, labas nyo ang cellphone nyo. At buksan ninyo yung cellphone nyo doon sa may Bible at saka mo ilalapat sa iyong dibdib. Ialay mo ang sarili mo sa salita ng Diyos because that is the beginning of a good success in your life. Reading the Bible is the beginning of a good success in your life. Amang Ama, wala nang iba pa akong mahiling. One more time, salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Aking Panginoon.
Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo Ako'y inibig mo at inangking lubos. at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makayanan maipagkaloob, mamahaling hiyas, o gintong nilukod. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. ang tanging alay ko. Sige, lagay niyo po sa dibdib ninyo ang Bible. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makayanang maipagkaloob, Mamahaling hiyas. mamahaling hiyas, o gintong nilukod. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ito'y ina-address ko para sa mga hindi nagbabasa ng Bible. Christian ka, pwedeng manggagawa ka, minsan tumutugtog ka pa ng instrument, pero hindi ka na talaga nagbabasa ng Bible. Kapatid, simulan mo sa araw na ito ang pagbabasa ng kanyang salita. At ikaw ay pumapasok sa isang buhay na mararanasan mo ang magandang buhay na nilaan para sa iyo. Alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Kapatid, ihandog mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. God said to Joshua, "Do not let this book of the law depart from your mouth. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and have a good success." Yan ang ibinili ng Diyos kay Joshua dahil pangungunahan niya ang pagpasok sa lupang pangako. At kailangang mag-succeed si Joshua na madala niya ang bayang Israel sa lupang pangako. And God instructed him, first of all, to read the Bible, because that is an entrance to a good success in life. Gusto mo na maging successful na manunugtog, mang-aawit, manggagawa na Kristiyano, o hindi ka man manggagawa, gusto mo na magkaroon ng good success sa buhay mo. Maranasan mo ang masaya at magandang buhay. Simulan mo mula ngayon sa pag-aalay mo ng sarili mo
na mula ngayon, hindi ko kalilimutang magbasa ng Bible araw-araw. Salamat po, Abba Father, sa paalala mo po sa aming lahat. Alam ko, ang Holy Spirit po ninyo ang nagsasalita throughout the more than 1 hour na preaching. At naniniwala ako, ginamit mo lang ang bibig ko. At tulungan mo po lahat na nagbukas ng iyong salita. Lahat po, Panginoon, na nagbukas ng puso, na hindi na-reject ang iyong salita, ay mula sa araw na ito, ay sisimulan mong pagpalain at bigyan ng magandang tagumpay ang buhay ng bawat isa sa kanila. Salamat po. Maingat ko po ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi na Amen at Amen.